What is up guys? Ito na naman yung Chubby Tito na si Chinog TV at ngayong araw na to, medyo okay na ako kasi magagaling na yung mga isda ko. Mag-update tayo dyan pag tapos na ako mag-treat and kumakain na sila. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, ibang sakit na naman ng arowana or ng mga isda, which is ick. So, tignan natin ngayon sa video na to kung paano gagamitin, paano iiwasan, at paano malalaman kung may ick yung mga isda mo. So, tara! Let's go! Bago tayo magsimula guys, shoutouts muna tayo dahil may mga nagpapa-shoutouts dyan at gusto ko kayong marinig sa comment sections kung ano pa yung mga gusto nyong pag-usapan natin tungkol sa isda. So ito mga nagpapa-shoutouts ngayon, si John Aguilar Costillas, Lupine Gaming from MS Fam, shoutout sa inyo. John Matthew Bautista, Nelson Brian Torres from Butuan City, hello po, baka naman. Anton Delmo and Monster Tank Davao. So guys, game, pag-usapan natin tong ick. So ang ick guys, isa yan sa mga most common diseases ng arowana or any fish for that matter. Kasi madaling kumalat ang ick. Isipin mo na lang ang ick, parang bulutong sa mga tao. Pag may nagkaroon, ang bilis kumalat at ang bilis dumami. Paano malalaman kung may ick yung mga isda mo? Unang-una dyan is may mga puti-puti na nakapalibot sa katawan, sa fins ng isda. Tapos, kung meron decorations yung aquarium mo, most likely nagkakamot yan. Paano nagkakamot? Kung ito yung decoration, ito yung isda mo, dinidikit nila yung katawan nila, ginaganyan. Diyan mo malalaman kung may ick yung mga isda mo. And pagka yung isang isda mo meron, most likely, lahat na ng isda sa aquarium na yon meron. Kasi sobrang bilis ngang kumalat niyan. Imaginein mo yung bulutong. Pag yung isa sa isang bahay, may mga hindi pa nagkakaroon, mabilis dumami yung bulutong. Ganun lang kadali ang ick. Kaya ito ang isa sa mga pinaka-common na disease ng mga aquarium. So, paano ba nagkakaroon ng ick sa loob ng aquarium? Ang isa sa mga pinakamabilis na cause ng ick ay bumili ka ng bagong isda, may ick na yung isda na yon na binili mo, tapos nilagay mo ngayon dun sa aquarium system mo. In essence, may ick na siya from the pet store or from the farm na pinagbilan mo, tapos siya yung naging cause or nagkalat dun sa mismong aquarium system mo. Pangalawa ay stress. Hindi ko alam kung anong primary cause at kung paano lumalabas ang ick in forms of stress. Hindi naman ako biologist, pero sa mga nababasa ko, isa ang stress sa mga primary causes of ick. So siguro pag nasistress yung isda mo from transport or nabubuli, dyan lumalabas ang ick guys. Ang third way kung paano lumalabas ang ick or paano nagkakaroon ng ick yung mga isda natin is by poor water quality. Karamihan naman talaga ng sakit sa isda or sa aquarium natin is because of poor water quality, which in turn nagpapahina ng immune system ng isda, nasistress sila, dyan ngayon lumalabas yung mga sakit. Maraming types of diseases na pwedeng lumabas pag yung water quality mo ay sobrang pangit. Pero ngayon guys, ang explain muna natin ay ick dahil pagka nilagay natin lahat ng type ng sakit, mahaba masyado tong video na to at hindi nyo rin naman panonoorin, so walang kwenta, di ba? So once na ma-detect mo na may ick na yung isda, kahit isa lang yan guys, tratuhin mong buong aquarium na lahat ng isda mo doon meron ick dahil nga, kaya ng sabi ko kanina, sobrang bilis dumami at kumalat ng ick. Pero huwag kang matakot dahil pag na-detect mo naman to ng maaga, sobrang dali lang nito gamutin. So punta muna tayo sa pinakamadaling way na paggamot sa mga ick. Ang ick guys, nagtatribe sila o nabubuhay, natutuwa silang mabuhay sa low temperature water. Ibig sabihin yung malalamig. Kapag ang tangke mo ay malamig yung tubig, most likely prone sa ick yan kapag ka meron talagang cause or meron pinanggalingan ng ick. Mabilis silang dadami, mabilis silang kakalat. Basing from that alone, ano ang isa sa mga pinakamadaling way para mapatay at maubos ang ick? Taasan mo yung temperature ng tubig mo. Paano? By the means of using your heater. Pero nga, sabi ko dati, di ba, hindi natin kailangan
pang maintenance ang water heater, but more of for medication purposes. Kasi nasa tropical climate naman tayo and hindi naman bumababa ng sobrang bagsak yung temperatures natin. So, kailangan mo ng heater for medication. Kung yung isa mong isda, guys, ulitin ko, kung isang isda mo sa aquarium may ick, most likely pwede mo nang i-treat yung buong tangke na meron silang ick. So, imbis na ilabas mo, ihiwalay mo sa quarantine tank or sa hospital tank yung may ick, i-treat mo na lang yung buong tangke. So, kung hindi effective para sa'yo yung water heater or yung pagtaas ng temperature, pwede ka rin naman magdagdag ng rock salt. Dahil ang rock salt, hindi iodized salt, guys ha, hindi iodized salt, hindi Norwegian salt, hindi pink salt, at kung ano-ano pang salt na lumalabas dyan sa budol-budol na home bodies na yan. Rock salt lang guys yung nabibili sa palengke, yung malalaking butil. Yun guys. Ang dosage niyan is 1 tablespoon for every 5 gallons. Ako yun lang gamit ko. 1 tablespoon for every 5 gallons. So, pwede nyong laruin yan, depende sa trip nyo, depende sa research nyo. Kasi ako naman, ito yung nag-work sa akin. Magkakaiba tayo ng setup, magkakaiba tayo ng tangke. Pwede nyo rin paglaruan yan at pwede kayong mag-further research down the line para mas maintindihan nyo kung ano yung pwede nyong gamitin sa aquarium system nyo. And kapag hindi effective para sa'yo ang rock salt at saka ang heater, pwede ka na ngayon mag-medicate. Maraming tumatalon to medication na. Marami rin naman gumagamit ng rock salt lang. Depende na yan sa'yo kung ano ang gusto mong gawin. Kasi sabi ko nga, madali lang naman i-treat ang ick, lalong-lalo na pag early stage pa lang is na-detect mo na. So, depende na yan sa trip mo kung anong gagamitin mo. Gusto mo heater, gusto mo nang dagdagan ng rock salt, pero pwede ka rin naman gumamit ng medication. Sa mga medication guys, mga pinaka-effective na pwede nyong gamitin sa ick is yung ICX, API Super Ick Cure, at saka Fix Ick. Yung mga yan guys, mga effective na nagamot yan para sa ick ng mga isda. So kung gusto mong tumalo ng medication na at meron ka namang pambili ng medication, pwede ka naman mag-medicate kaagad-agad. Depende na sa'yo yan at kung gaano din kamahal yung mga isda mo, syempre. Just make sure guys na pag nag-medicate kayo at nakita nyo yung isda nyo na medyo okay na, huwag nyong ihihinto kaagad-agad yung medication. Tratuhin yung parang pagka sa tao, diba, pumunta ka sa doktor, binigyan ka ng antibiotic for 7 days, tapos 3 days pa lang, okay ka na, di ba? Usually, ganun. 3 to 4 days, 2 to 4 days, okay ka na. Pero sasabihin sa'yo ng doktor, huwag mong ihihinto yung gamot hanggat hindi natatapos. Ganon din sa ick, guys. Kasi ang ick, maaaring napatay mo mostly, pero yung may matira lang dyan na konti, guys, may matira lang na konti, ang bilis na namang dadami niyan. So, usually, pag magtitreat ka ng ick, tumatagal yan ng mga 1 to 2 weeks para sure ka talaga na wala ng ick yung aquarium system mo. So Tito Chubbs, nasabi mo na kung saan nakukuha at saka paano gamutin. Paano ba mape-prevent yan? Simple lang naman guys. Unang-una, ayusin mo yung water quality ng tangke mo. Kailangan wala kang ammonia spike, wala kang nitrate spike para yung mga isda mo at yung quality ng tubig na binibigay mo sa mga isda mo ay maganda para mag-thrive sila at malakas yung resistensya nila. Kasi usually naman kaya ng isda gamutin yung sarili nila when it comes to ick. But kung sabi ko nga, for yung water quality nyo, maaaring hindi kaya ng resistensya ng isda na labanan yung ick sa sarili niya dahil mababa ang resistensya niya. So, unang-una lang dyan para maiwasan ng ick is gandahan mo yung water quality ng aquarium mo. Pangalawa, pag maglalagay ka ng bagong isda, obserbahan mo lagi, bigyan mo ng 1 to 2 hours na pag-oobserba kung binubuli ba siya, kung nahihirapan siya mag-adjust, kung prone ba siya sa stress. Kaya madalas guys, pag naglalagay ako ng bagong isda, kina-quarantine ko muna at saka nilalagyan ko sila ng stress coat. Sobrang tindi at sobrang gandang produkto ng stress coat when it comes sa mga isda natin. Talagang nagpapakalma sila ng isda at yung mga slime nila nare-replenish ng stress coat. Ano ba naman yung ilang pumps ng stress coat para mabawasan yung stress mo din as a keeper na magkaroon ng sakit yung mga isda? Kung meron ka ng existing tank at may lalagay ka ng bagong isda sa marami mong isda na nasa tangke,
suggest ko na lang guys is mag-quarantine ka muna ng isda para hindi ka na mag-isip ng kung ano-ano pagkagaling niya from the pet shop. So pagka ikaw nag-quarantine ka ng fish, at least walang maapekto ang ibang isda at hindi tataas ang stress levels mo. Baka naman ikaw ang mawala ng gana, or worse, baka ikaw magkasakit dahil sa stress na binibigay sa'yo ng isda mo. So, quarantine, then make sure pag ilalagay mo na siya sa main tank mo, isobserbahan mo kasi malamang sa malamang may hirapan mag-adjust yan or mabubuli or mga ibang rason pa na magiging cause ng stress ng isda. So yan ang mga alam ko sa IK at mga kaya kong i-share sa inyo. Kung meron pa kayo na pwede nyong i-share sa mga viewers natin, lagay nyo lang sa comment section guys para marami ding matuto. And mga kung meron kayong ibang diskarte sa paggamot, sa pag-prevent at pag-detect ng IK, pwede nyo din lagay sa comments yan guys para maraming matutunan yung mga fish keepers na kagaya natin. So this is your Chubby Tito and I hope you enjoyed and have fun. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Happy fish keeping. Bye-bye.